Ika-23 Kabanata. Tinitigang mabuti ni Pablo ang mga miyembro ng korte at sinabi, "Mga kapatid, kung tungkol sa aking pamumuhay, malinis ang aking konsensya sa Diyos hanggang ngayon." Pagkasabi nito ni Pablo, inutusan ng punong pari na si Ananias ang mga nakatayong malapit kay Pablo na sampalin siya sa bibig. Sinabi ni Pablo sa kanya, "Sampalin ka rin ng Diyos, ikaw na pakitang tao. Nakaupo ka riyan para hatulan ako ayon sa kautusan, pero nilabag mo rin ang kautusan nang iniutos mo na sampalin ako." Sinabi ng mga taong nakatayo malapit kay Pablo, "Iniinsulto mo ang punong pari ng Diyos." Sumagot si Pablo, "Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang punong pari, dahil sinasabi sa kasulatan na huwag tayong magsalita ng masama laban sa namumuno sa atin." Nang makita ni Pablo na may mga Saduseyo at mga Pariseyo roon, sinabi niya ng malakas sa mga miyembro ng korte, "Mga kapatid, ako'y isang Pariseyo, at ang aking ama at mga ninuno ay Pariseyo rin. Inaakusahan ako ngayon dahil umaasa akong muling mabubuhay ang mga patay." Nang masabi niya ito, nagkagulo ang mga Pariseyo at mga Saduseyo, at nagkahati-hati ang mga miyembro ng korte. Nangyari iyon dahil ayon sa mga Saduseyo, walang muling pagkabuhay. Hindi rin sila naniniwala na may mga anghel o may mga espiritu. Pero ang lahat ng ito ay pinaniniwalaan ng mga Pariseyo. Kaya ang nangyari, lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilang mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseyo at mariin nilang sinabi, "Wala kaming makitang kasalanan sa taong ito. Baka may espiritu o kaya'y anghel na nakipag-usap sa kanya." Lalong uminit ang kanilang pagtatalo, hanggang sa natakot ang commander na baka pagtulong-tulungan ng mga tao si Pablo. Kaya nag-utos siya sa kanyang mga sundalo na bumaba at kunin si Pablo sa mga tao at dalhin sa kampo. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot, sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganoon din ang gagawin mo sa Roma." Ang planong pagpatay kay Pablo. Kinaumagahan, nagpulong ang mahigit 40 Hudyo at nagplano sila kung ano ang kanilang gagawin. Nanumpa sila na hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Pagkatapos, pumunta sila sa mga namamahalang pari at sa mga pinuno ng mga Hudyo at sinabi sa kanila, "Nanumpa kami na hindi kami kakain ng kahit ano hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng korte sa commander ng mga sundalong Romano na gusto ninyong papuntahin ulit dito sa inyo si Pablo. Sabihin ninyo na gusto ninyong imbestigahan ng mabuti si Pablo. Pero bago pa siya makarating dito, papatayin namin siya." Pero ang plano nila'y narinig ng pamangking lalaki ni Pablo na anak ng kapatid niyang babae. Kaya pumunta siya sa kampo ng mga sundalo at ibinalita ito kay Pablo. Tinawag ni Pablo ang isa sa mga kapitan doon at sinabi, "Dalhin ninyo ang binatilyong ito sa commander, dahil may sasabihin siya sa kanya." Kaya dinala siya ng kapitan sa commander. Pagdating nila roon, sinabi ng kapitan, "Tinawag ako ng bilanggong si Pablo, at nakiusap na dalhin ko rito sa iyo ang binatilyong ito, dahil may sasabihin daw siya sa iyo." Hinawakan ng commander ang kamay ng binatilyo at dinala siya sa lugar na walang ibang makakarinig. At tinanong niya, "Ano ba ang sasabihin mo sa akin?" Sinabi ng binatilyo, "Nagkasundo ang mga Hudyo na hilingin sa inyo na dalhin si Pablo sa korte bukas, dahil iimbestigahan daw nila ng mabuti. Pero huwag po kayong maniwala sa kanila, dahil mahigit 40 tao ang nagbabantay na tatambang sa kanya. Nanumpa sila na hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Nakahanda na sila at naghihintay na lang ng pahintulot ninyo." Sinabi ng commander sa kanya, "Huwag mong sasabihin kahit kanino na ipinaalam mo ito sa akin." At pinauwi niya ang binatilyo. Ipinadala si Pablo sa Cesarea. Ipinatawag agad ng commander ang dalawa sa kaniyang mga kapitan at sinabi sa kanila, "Maghanda kayo ng 200 sundalo at ipapadala ko kayo sa Cesarea. Magdala rin kayo ng 70 sundalong nakakabayo at 200 sundalong may sibat.
At lumakad kayo mamayang gabi, mga 9:00. Maghanda rin kayo ng mga kabayo na sasakyan ni Pablo. Bantayan ninyo siyang mabuti para walang mangyari sa kanya hanggang sa makarating siya kay Gobernador Felix. At sumulat ang commander sa gobernador ng ganito: Mula kay Claudius Lysias, mahal at kagalang-galang na Gobernador Felix, ang taong ito na ipinadala ko sa iyo ay dinakip ng mga Hudyo at papatayin na sana. Pero nang malaman kong isa pala siyang Romano, nagsama ako ng mga sundalo at iniligtas siya. Dinala ko siya sa kanilang korte para malaman kung ano ang kanyang nagawang kasalanan. Natuklasan ko na ang akusasyon sa kanya ay tungkol lang sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanilang relihiyon. Wala talagang sapat na dahilan para ipakulong siya o ipapatay. Kaya nang malaman kong may plano ang mga Hudyo na patayin siya, agad ko siyang ipinadala sa inyo. At sinabihan ko ang mga nag-akusa sa kanya na sa inyo na sila magreklamo. Sinunod ng mga sundalo ang utos sa kanila. At nang gabing iyon, dinala nila si Pablo sa Antipatris. Kinabukasan, bumalik ang mga sundalo sa kampo, samantalang nagpaiwan ang mga sundalong nakakabayo para samahan si Pablo. Nang dumating sila sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat. Binasa ito ng gobernador at pagkatapos ay tinanong si Pablo kung saang lalawigan siya nanggaling. Nang malaman niyang taga-Cilicia si Pablo, sinabi niya, Pakikinggan ko ang kaso mo kapag dumating na ang mga nag-aakusa sa iyo. At pinabantayan ng gobernador si Pablo sa palasyo na ipinagawa ni Herodes.